Okay guys, magandang hapon sa inyong lahat. Hapon na ulit ngayon. Today is August 23 ng hapon dito sa United Kingdom. So guys, gusto ko lamang i-address yung mga tanong sa akin kasi may mga comment doon sa ating mga YouTube videos. When we talk about expenses at kita, may mga na-mention lang na hindi ko daw nababanggit yung tinatawag nating mortality. So basically, syempre ang tanong is bakit hindi natin kinukonsider yung mortality? So actually guys, kinukonsider naman natin. So sa lahat ng mga bago at gustong mag-alaga ng RTL chicken guys, at sa lahat ng livestocks na gusto nyong alagaan, matilapia man yan, kung mahito man yan, makambing man yan, ducks man yan, chicken, broiler, RTL, whatever, no? So laging may risk of mortality, no? So guys, so assuming na alam na natin yung mga ganito ay hindi na natin masyado na didiscuss, no? But in this video, we will talk about mortality. So kung yan ang interesadong topic para sa iyo, ay stay tuned at magbabalik tayo pagkatapos lang ng maikling intro. Okay guys, so welcome back dito sa panibago nating channel, sa panibago nating video. At sabi ko nga kanina before our intro ay ang pag-uusapan natin ay mortality at ano yung acceptable na percentage ng ating total numbers ang dapat na accept natin. Dapat acceptable siya at nabigyan natin siya ng consideration doon sa ating planning, no, at sa ating feasibility study. So assuming na kayo ay bago nyo pasukin yung RTL business, lagi kong sinasabi pag-aralan natin, no, huwag tayong pasok ng pasok sa negosyo na hindi natin masyado napag-aralan, no. Pwede naman natin pag-aralan along the way, pero dapat nagsisimula tayo sa maliit na numbers, no? So wag masyado malaki agad kasi kung mag-aaral ka along the way tapos maraming numbers, kung mag-fail malaki yung magiging lugi, no? So tonight pag-uusapan natin yung mortality at ano yung acceptable na numbers at paano natin malilimit yung mortality sa RTL chicken, no? So yun ang topic natin ngayon. So ako guys ay nag-alat ako ng acceptable sa akin, no, sa aking experience, acceptable na mortality rate ng aking RTL chicken is 10%, no. So kahit mamatayan ako ng 10% sa isang cycle, mababawi ko pa yung puhunan at tutubo pa ako ng konti. So yun ang acceptable dito sa farm namin. So hindi kasi natin may iwasan na talagang meron mamamatay at mamamatay sa ating mga manok kasi may mga mayroon tayong mga factors na hindi natin kayang kontrolin, no? So may mga bagay tayo na hindi kayang kontrolin at sigurado na magkakaroon tayo ng mortality kapag tayo nag-aalaga ng RTL chicken. So yun, ano yung mga nagiging cause ng mortality, no? So guys, pag-usapan natin yan. Ano yung mga nagiging cause ng mortality na hindi natin masyado makontrol? Unang-una is yung weather, no? So yung pabago-bagong weather ang isa sa mga nagiging cause ng mortality. So mainit, malamig, mainit ulit, pabago-bago, no? So minsan ang ating manok ay hindi sanay o hindi talaga maka-cope up sa ganitong klase ng sitwasyon. Minsan umuulan tapos biglang init,
Tapos madaming mga ganyan na kaso. So ikalawa na nagiging source ng mortality is yung tinatawag natin na heat stroke sa mga manok. No? So kapag dehydrated ang manok natin, hindi nakakainom ng maayos at hindi nabibigyan ng tamang supplement, ay nagkakaroon ng tinatawag nating heat stroke. So namamatay ang ating mga manok. Kaya ugaliin na magkaroon ng maayos na drinking system para yung inyong mga manok ay hindi ma-dehydrate. Isa sa mga pinakang mahalaga sa buhay ng manok ay yung malinis na tubig, kasi almost 80% ng ginagamit ng katawan ng manok is yung tubig, no? So basically yung itlog, yung pangingitlog, lahat yan pagko-cool down ng katawan. So dapat yan ay tubig ang nagpapa-cool down, no? So unless otherwise meron kayong aircon, pero sa mga backyard farming ng RTL, ang main na nagpapa-cool down, nagpo-form ng itlog, nagbibigay ng rehydration sa katawan ng manok, ay all of these are tubig. So dapat malinis at maayos yung tubig na source ninyo. Ikatlo na nagiging source ng mortality ay yung tinatawag natin na stress ng mga manok, no? So na-stress ang mga manok, guys, kasi marami ding factors, no? So halimbawa ang manok ay nangingitlog, may itlog na yan, pag na-stress biglang dumamba, biglang tumalon, nababasag yung itlog sa loob, no? So may mga cases kami na ganyan, nabasagan ng itlog sa loob kasi nagulat ang manok at biglang gumalaw, nabasag ang itlog sa loob, namatay ang manok. So yan ay isa sa mga reality, no? So kaya namin alam yan kasi may mga manok kami na alam namin, feeling namin healthy ang mga manok, pero bakit namatay, no? So ang ginagawa namin, ino-opera namin, tinitingnan namin yung loob ng manok kung ano baga yung naging reason. So at true enough, may mga basag na itlog sa loob yung ibang mga manok na namatay namin. So nababasagan talaga sila sa itlog at yan ay reality, no? So yon, at nagiging cause yan ng stress, no? Na-stress out ang manok. Pag nilipat nyo ang manok ng hindi dapat oras ng paglilipat, kalimitan kung gusto nyong maglipat ng manok, dapat yan ay sa hapon, mga 6 o'clock, pagka yung iba ay tapos ng mga itlog, no? So yung iba kasi medyo tapos ng mga itlog. Tapos isa sa mga nagiging cause ng stress is yung mga foreign objects, no? So mga foreign objects, mga unknown entities, no, na pumapasok sa hindi sanay ang manok sa ganon. So like for example, yung mga ibon, pumapasok yan, mga daga sa loob ng poultry ninyo sa gabi, di nyo namamalayan, yung mga manok ay nagugulantang dahil napakaraming daga ang nangangain sa mga feeders, no? So dapat na-address yung mga yan. Dapat ay nalalagyan ng perimeter security yung inyong mga manok. So yon, yung mga tao na pumupunta sa inyong mga poultry, na hindi kilala ng inyong manok, basta na lang pumapasok, pinapapasok nyo, yan, isa yan sa mga nagiging cause. Yung hindi regular na paglilinis ng inyong mga poultry, no? So dapat may routine kayo para yung manok sanay dun sa routine na yon. Pag lumabas ka sa routine na yon, nagiging sanhi yan ng stress. Hindi lamang yan nagkukos ng pagkamatay ng manok, minsan yan ay nagkukos din ng pagbaba ng production. So yon. Ang ikalima na nagiging source ng death, no, ng pagkamatay ng mortality ng ating mga manok is yung tinatawag nating prolapse, no? So marami kami na ganito ang manok na namatay. So
sa 4 months na inaalagaan namin naman ang mga manok namin, 14 na yung namatay naming manok. At sad to say, reality yan. Yung 14 na yon, siguro ang mga nag-prolapse doon ay mga 8 siguro, 6, 7 siguro, mga ganon. So mas mataas yung percentage ng prolapse doon sa mga namatay namin manok. No? Bakit kamo? Kasi ang ibig sabihin lang niyan ay nangingitlog ang manok nang hindi kayang i-sustain nung kaniyang puwerta, nung kanyang sa birthing process niya. Malaki masyado itlog, tapos hindi kayang i-sustain, no? Pag lumabas siya, dumudugo yung kaniyang puwerta, tapos hindi nag-heal, no? So lumalabas yung pinakambahay itlogan niya, no? So yun, isa sa mga nagiging problema. So ang cause ng prolapse ay posible na bata pa masyado manok, malaki ang kaniyang itlog, hindi kinakaya. So hindi pa mature yung kaniyang bahay itlogan, no? So sa tao hindi pa mature yung kaniyang womb, no? Pero yung kaniyang napupersa na siyang mangitlog. So para i-combat yung mga yan ay dapat ay yung pailaw natin ay sakto, kasi pag masyadong bata pa manok, nagpailaw na tayo, napupersa yung mga manok na mangitlog, no? Kasi na ang yung pagpapailaw natin is one of the reasons kung bakit nangingitlog ang mga manok. So na-stimulate yung kanilang ng tawag nila pituitary gland, tama ba ang pronunciation ko? Pituitary gland, no? Nagsisend yan sa brain ng signal na siya ay mangingitlog na, no? So ganon, pag bata pa masyado ang manok at na bibigyan na siya ng ilaw, napapailawan na siya, titrigger siya o na-stimulate yung kaniyang pangingitlog, nangingitlog na siya. So sa pagtagal ng ilaw, palaki ng palaki yung mga itlog. Pag kain niya ng masustansya, palaki ng palaki yung itlog, pero hindi pa ganun ka-ready yung kaniyang bahay itlogan o yung puwerta niya. Pag lumabas yan, lumalabas din yung bahagi ng kaniyang puwerta, no? So yung kumbaga sa tao binubuwa, no? So nagkakaroon ng vaginal prolapse, no, sa tao yan. Ang nangyayari dyan ay kalimitan, hindi yan gumagaling, hindi na kahit ipasok natin tapos inihiwalay natin. Yung iba gumagaling, meron kaming ilang gumaling, pero ang tagal ulit bago ng itlog. Yung iba hindi gumagaling at namamatay na. Kahapon lang namatayan kami ng isa na prolapse din ang naging dahilan, no? So para maiwasan yan ay dapat maayos yung ating lighting program, no? At saka yung feeding program natin. So dapat ang mga manok natin hindi natin papailawan ng agad-agad at hintayin natin na mag-mature yung kanilang yung manok, yung mga hen natin dapat mature na yan bago mga itlog. So yun, when we talk about mortality, guys, so sabi ko 10% acceptable yan. So sa 500, mga 50 ay acceptable na mortality. So basically, i-compute nyo yan kung magkano yung inyong magagastos dyan, tapos i-offset nyo yan sa buong capital na meron kayo, tapos i-project nyo yung income ninyo kung paano ninyo mababawi yung inyong mga puhunan, including yung mortality, no? So isa sa mga reality yan, guys, ng pag-aalaga ng RTL chicken, yung pagkakaroon ng mortality. So sa lahat ng mga subscribers ko at pumapalo dito sa ating mga videos, tandaan at ihanda ang mga sarili na yung ating pag-aalaga ng manok ay may kaakibat na risk, no? At yung risk na yan ay itong mortality. So hopefully doon lang tayo sa
acceptable, no, na mortality. Pag more than 10% na yan, medyo alarming, no, medyo alarming na yan, medyo babawasin na yan ang ating kita, babawas na yan sa ating kapital. So medyo nakakatakot yan. So dapat ay kapag maayos ang inyong pag-aalaga, maayos ang inyong pailaw, yung lighting program ninyo, maayos yung feeding program ninyo, at saka maayos yung management ninyo ng inyong poultry, sigurado ako hindi tayo magkakaproblema niyan. So isa sa mga solusyon kung paano natin maiwasan na magkaroon ng mortality, isa sa mga cause ay stress. Ang isa sa mga solusyon para mabawasan ng stress is magkaroon ng tamang routine. Sabi ko kanina. Ikalawa, mag-install kayo ng music, no? Isa sa mga ginawa namin is naglagay kami ng music almost 12 hours na gising ang manok namin. 12 hours din tumutugtog yung mga music namin para masanay ang ating mga manok sa kanilang mga environment. Dapat medyo maingay, kung maingay, masasanay sila. Ikatlo, dapat para maiwasan ng stress is yung isang tao, kung ilang tao lang yung pinapayagang pumasok sa poultry para sanay na sanay, kilala na ng inyong mga manok kung sino yung mga tao na yon, no? Hindi sila may stress kasi alam na nila, kilala na nila kung sino yung mga nag-aalaga sa kanila. So dapat hindi kayo nagpapapasok ng kahit na sino diyan, no? So yung mga unwanted na mga other creatures katulad ng daga, katulad ng ibang mga ibon, ng ibang mga manok, no, gawan ng perimeter fence. Isa yan sa mga posibleng solusyon. Solusyon din para maiwasan yung mortality when it comes to prolapse. Sabi ko kanina, ilaw, dapat maayos yung lighting program, no? So yon guys, hopefully itong video na to ay makatulong sa inyo para maiwasan natin yung pagtaas ng ating mga mortality at makontrol natin within the certain percentage na acceptable yung ating mga mortality. Pero like I said, hindi yan may iwasan, may mamamatay at mamamatay. Lalong-lalo na kung ang manok ay nasa environment na kung ang weather ay pabago-bago. Mainit, may uulan, kukulog, lalamig, may mga ganon at paiba-ibang mga weather. Hindi natin makokontrol yan. Pero I wish na mag-manage tayo na maayos, mag-feeding tayo na maayos, magbigay tayo ng supplement, dapat healthy ang manok natin. At the same time, meron tayong maayos na lighting program para maiwasan natin itong mga mortality na to. So yun guys, kung itong video na to ay nakatulong sa iyo, please subscribe, no? At i-click mo na rin yung notification button para nang sang susunod na video ay ikaw ay ma-notify. Maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod na video. Bye-bye!